si Brother Russell. Palakpakan po natin siya. Sige po, maraming po tayo. Yes, Father God, maraming salamat ulit sa araw ito na ibinigay mo sa amin na kasama-sama kami, Father God, sa bahay mo. Ngayong araw na ito, Father God, buksan niyo po aming puso at isipan na matanggap namin ang iyong salita. May sa buhay namin ang iyong salita, Father God. Matuto kami, Father. Mamuhay ng isang Kristiyano. Gustuhan mo, Father God. May give us wisdom and knowledge, O Father God, to understand the lessons you want to teach us today. Lord, may you open the kindness of our heart. Palambutin niyo po ito, Father God. Matanggapin namin ang buong buo ang iyong salita. Then in Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. So yung pag-uusapan natin ngayon, very important siya sa buhay nating Kristiyano. There are many things na binabantay natin sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Pero this one, itong lesson natin today, this should hold a special place in our hearts, especially in our lives. Kasi kautusan sa atin to. Hindi lang to suggestion na binigay sa atin ng Panginoon, rather, kautosan sa atin. So, ang title ng teaching natin ngayon is, The Gospel is Too Good to Keep to Yourself. Ang text natin dito is Matthew 28:19 to 20. So, basahin natin. Matthew 28:19 to 20. Sabi dito, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe that all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So ano ba ibig sabihin nito? First of all, tayin ko lang sa inyo. Tanong lang, ano ba yung something na gustong-gusto natin i-share sa mga tao? Yung kapag natanggap mo to, talagang tatawagan yung mga kaibigan mo, tatawagan mo yung mga co-workers mo, pamilya mo, tatawagan mo sila para lang sabihin itong bagay na to. It is good news. Diba? Kung nakatanggap tayo ng good news, talagang tatawagan mo yung family mo, mga kaibigan mo, tapos ikikwento mo agad sa kanila. Or kaya kapag may napapanood tayo sa TikTok or Facebook na nakakatawa, diba? Tapos gusto mo silang i-share dun sa, o gusto mo silang isama dun sa yun, isisend mo sa kanila yung Facebook reel, o kaya yung Instagram reel. No, kasi gusto mo silang isama sa saya, sa good news na mayroon ka. But in today's generation, diba, natakay na natin countless of times that we are so ahead when it comes to technology. Sobrang ahead natin. At napag-aralan na natin ito ilang Sundays na kahit na gaano tayo ka-ahead sa technology, we are so far behind when it comes to spreading the word of God. So, yung lesson natin today is about evangelism. Ang evangelism, hindi na naman siya para sa mga bagong Kristiyano. Or ang evangelism, hindi lang din siya para sa mga pastor o kaya sa mga preacher na gawin. Ang evangelism, para sa ating lahat yan. At hindi rin siya yung recommendation lang na ibinigay ng Panginoon na pwede o hindi natin pwede gawin. Rather, ito yung utos sa atin. Diba sabi nga dito? Diba sabi sa Matthew? Diba? I have commanded you. Diba? Make disciples of all nations. Make disciples of all nations.
No, hindi naman naglagay si God dyan ng kung kaya lang natin. Diba? Hindi naman nag-specify si God na kung sino lang ang dapat. No, rather sinabi niya, make disciples of all nations. So ito yung tanong ko mga kapatid. Kung ang good news, no, lagi natin at gustong-gusto natin i-share sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. O kaya pag may napapanood tayo nakakatawang rin, TikTok, Facebook, or Instagram man yan. Anything social media. At good news yun. Well, ang Biblia natin, this is also the good news. Word of God, this is also a good news. So bakit kapag dating sa pag-share na ng good news of God, minsan parang hirap na hirap tayo. Diba? May tanong sa amin si Pastor Rolando. Tanong niya sa amin, madali daw bang mag-share ng salita ng Panginoon? Una sagot ko, yes. Kasi sabi ko, tumatayo ako dito sa harap. Tuturo ako. So para sa akin, kaya ko. Tapos may follow-up question siya. Kaya nito bang mag-share ng Word of God sa taxi driver? Sasakay ka ng taxi, tapos bigla kang sa-start ng conversation. Doon ako napatanong, ang hirap mo. Umuo pa ako, lakas ka ng loob ko. No? So, bakit parang pagdating sa ganong point of view, parang ang hirap? Mapagandaan na natin mamaya yun. So, unang point natin ngayon is evangelism is a command, not a suggestion. Final instructions ni Jesus sa atin yan. Sabi niya, go and make disciples. Hindi niya sinabing kapag ka lang may alam ka sa Biblia. Hindi niya sinabing kapag ka lang pastor ka. Hindi niya sinabing kapag ka lang sigurado ka ang sabihin mo. Rather, God said, go and make disciples. Kapatid, hindi niya kailangan kabisado yung Biblia from front to back para makapag-share ng salita ng Panginoon. Rather, you only need the right person, the right Bible verse, or the right story. Hindi na nga, kahit hindi nga Bible verse, ang i-share nyo eh. Kasi mga kapatid, there are so many ways para makapag-share tayo ng good news ni God. Number one doon, yung testimonies natin. Pinakamalakas yan. Kasi sometimes, mas gusto pa ng taong basahin ka kaysa basahin ng Biblia. Rather, uunahin ng tao, basahin ka kaysa basahin ng Biblia. Gusto nila makita, ano nga bang epekto ni Jesus sa buhay ng tao? O bakit itong tao to talagang ibinigay ang buhay niya kay Jesus? Talagang mapapatanong sila eh. Now, it is our job na may pakita sa kanila that we are living Christ-like. Kasi doon natin sila makukuha eh. Yung makikita nila sa atin eh. Yung dating negative thoughts natin, ngayon, puro pray na lang tayo. And your testimonies, mga kapatid, napakalaking factor niyan. Sasabihin mo sa mga tao na, praise God, pinagdaanan ko to. Praise God, ganito yung pinagdaanan ko, pero nandito pa din ako ngayon. Bakit? Because of the good news of God. Dahil sa Panginoon, nandito ako ngayon, regardless na kung ano man ang pinagdaanan ko, yung hirap, yung pagod na pinagdaanan ko, I am here today because of God. At makikita nila yun. Ipaprocess nila sa isip nila yun na, kinaya niya. Kahit gaano kahirap yung pinagdaanan, kahit na gaano karami yung problema, dapat ang makikita sa atin ng mga tao na walang papantay sa Panginoon natin. There is no greater than our God. Makikita nila sa atin na kahit problemado na tayo, kahit napakabigat na pinagdadaanan natin, hindi tayo na-face ng problema na yun. Hindi man natin pinapakita na malungkot tayo, problemado tayo, mahirap. But the fact na kasama natin ang Panginoon,
sa problema mo yun? And the fact na alam ko sa inyo ngayon, yung mga pinagdadaanan, at nandito kayo sa simbahan, it is not a mistake na nandito ka ngayon. It's not a mistake na narinig mo itong preaching na ito. Because God wants to tell you something. Kaya mo. Kasi remember, walang ibibigay sa iyo ang Panginoon na hindi mo kaya. And for you to be able to share that, you will go. Na kahit na gaano kabigat yung pinagdaanan mo, tapos may isi-share mo sa ibang tao, na napagdaanan mo yun dahil sa kabutihan ng Panginoon natin, dahil sa pagmamahal ng Panginoon natin, doon tayo makakaakit ng tao. Kasi makikita nila, malakas ka. And dapat, bilang tayong Kristiyano, may isasabi natin sa kanila that this is not my power. Hindi ko ito kapangyarihan. Hindi ko sariling lakas kung bakit nandito ako ngayon. Rather, ito ang lakas ng ating Panginoon. And in you saying that, in you saying your story, kinakwento mo yung story mo sa kanila, yung parang sobrang laking impact na sa buhay nila. Kasi doon pa na makikita na magbabago yung pananaw nila. Yung paano nila tingnan yung problema, at lagi ka na nila maiisip. Maiisip nila na, ay siya, kinain nila. So doon na papasok sa isip ko. God is really good. Baka nga talagang good news ng salita ng Panginoon. No, bakit? Circumstances. Parang ang hirap sa atin mag-share na word. Parang ang hirap na magsalita. Parang ang hirap ano natin pag ginagawa sila? Praise. Ganito lang pala dapat ako. Bumibitaw. Okay, so, bakit nga ba mahirap para sa atin magkwento sa ibang tao? Ano na hindi natin kilala? Yung four subtopics na kung bakit mahirap. Pagkadaan natin. Unang-una is fear. No? Dahil may kinakatakutan tayo. Takot tayo na baka kapag tayo nag-share ng Word of God, baka tayo tawanan, baka tayo talikuran, baka tayo iwan, no? Praise God. Okay, so, yung takot nung nandun, mapatakot man na mapagtawanan tayo, yung takot man na talikuran, iwanan tayo, hindi mawawala yung mga kapatid. Lalong-lalo na kapag yung sinesharan natin, may pinangahawakan na kung bakit naniniwala sila na hindi totoo ang Panginoon natin. Yung mga philosophers na may sarili silang pagkakaintindi. No? At totoo yun, nakakatakot nga naman talaga. Paano kung yung taxi driver pala na yun, atheist? Diba? Tapos sabihin niya, ay, hindi po ako naniniwala dyan. Tapos may nasabihin siyang, ano pa, nakakatakot pa niya, magtatanong siya sa'yo. Diba? So, nakakatakot nga. Tapos baka yung tanong na yun, talagang mahirap, hindi natin masagot. So, nakakatakot talaga. Nakakatakot mag-share kahit sa mga kaibigan natin. Natakot tayo kasi baka makaranas tayo ng rejection. Pagtatawanan tayo. Hindi natin may iwasan yung mga kapatid. In our lives as Christians, as followers of Christ, hindi natin may iwasan na mapagtawanan tayo. Kasi, iba yung pananaw nila sa atin. Iba yung pananaw nila, iba yung pagkakaintindi nila sa salita ng Panginoon.
Or rather, baka hindi pa lang talaga nila fully naiintindihan yung kakayanan ng Panginoon. So, baka ganun, no? Talagang hindi pa nila alam. Or baka hindi pa nila fully naiintindihan yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila. So, nagagawa nilang tumawa, nagagawa nilang talikuran ka, nagagawa nilang i-reject ka, pero mind this mga kapatid, yung mga apostles na ni Jesus pinagtawa natin sila. Mga apostles nga ni Jesus, no, nireject sila. Si Jesus nga mismo yung nag-share siya ng word, di ba? Pinagtawanan siya, minak siya, tinalikuran siya. Tayo pa kaya na tao. Tayo na workers lang niya. Hindi dapat tayo natatakot mga kapatid. Because if our Lord, yung Lord nga natin nagawa niya. At matasigan. He rose from the dead. Kung nakapagpatayo siya ng pilay, yung bulag, no, nagawa niya makakita. Our God, our Lord has done miraculous things. Hindi yung naging ano ng mga tao. Ay, baka totoo tayo ba? Kaya ba natin makapagpatayo ng pilay? Makapagpalakad? Kaya ba natin pagalingin yung bulag? But lamitan niyo mga kapatid, anything is possible through the name of Jesus Christ. Di man tayo yung may kapangyarihan, no? Ang Panginoon natin ang meron. We have the power of prayer. By the help of prayer, kaya natin makatulong sa pagpapagaling ng bigyan. Kaya natin makapagpagaling ng tao. And it's amazing, no? What prayer can do. So, gamit nun, with our God-given power, with our God-given strength, yun yung gagamitin natin. So, hindi dapat tayo natatakot. Because you are strong. You are powerful. Kaya pagtawanan ka man nila, talikuran ka man nila, we understand na hindi nila naiintindihan. O rather, hindi pa nila alam. Hindi nila alam ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Kung gaano katamis. Kung gaano kasarap mamuhay under His name. So what do we do? Pag tayo pinagtawanan, what do we do pag tayo tinalikuran? No, we pray. To pray natin sila. And remember mga kapatid, hindi tayo yung in charge para baguhin ang buhay ng tao. Kapag tayo nag-share ng salita niya, we cannot expect na tayo mismo yung magbabago sa buhay ng tao. But that is not our job. Ang trabaho natin ay magtanim sa buhay niya na salita ng Panginoon. Yun lang. Mapa-testimony mo, mapa-storya ng buhay mo, mapa-verse, kahit ano man yan. Corresponding with the Word of God, kahit ano yan. Kahit gaano pa kasimple yan, in any form or any way, basta salita ng Panginoon, may tanim mo sa buhay ng tao, you expect that one day, gagamitin niyo ng Panginoon para magpunga. At ang sarap sa pakiramdam nun, no? Yung taong once na pinagtawanan ka, yung kinakatakutan mong siya ng salita, dahil pagtatawanan ka, tatalikuran ka, ngayon, nag-chat sa'yo, kaya makikita mo na pupunta ng simbahan. Dahil yung araw na nagtanim ka sa buhay niya, ginamit ng Panginoon. So, ayun, no? Fear. Ano pa yung isa pa? Apat daw. Comfort, mga kapatid.
comfort. So ano ibig sabihin? Comfort. Yung naging komportable na tayo na ganito na lang. Na pupunta ka ng simbahan, uupo ka, makikinig ka ng salita, makikipag-fellowship tayo, tapos yun na, uwi. Pero dapat, mga kapatid, ang simbahan, hindi lang ito yung lugar na nakakatanggap tayo ng blessings. Hindi lang dapat, ang pananaw natin sa simbahan, hindi lang dapat yung kailangan ko magsimba kasi may problema ako. Kailangan ko magsimba kasi may kailangan ako. Pero dapat ang simbahan, dito tayo nag-grow. Dito namumunga yung pagiging Kristiyano natin. Dito dapat tayo lumalalim sa salita ng Panginoon. Now, when we're deep, kapag malalim na tayo sa salita ng Panginoon, hindi na lang dapat tayo regular church go. Hindi na lang dapat tayo basta tatapak sa harap. Hindi lang dapat tayo may ministry lang. It's not enough, mga kapatid. Although, the Lord so na-appreciate na ako yung work of God. Yung work mo sa simbahan, na na-appreciate ng Panginoon ko. But rather kasi, hindi yun yung utos niya sa atin. Utos niya, go and make disciples. Napakarami tayo. By spreading the word of God. Nasa simbahan tayo, nakakatanggap tayo ng salita. And what do we do? Salita ko, what do we do? Initially, siyempre, isa sa buhay natin. At sa buhay natin, naintindihan natin yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, we share it. Doon papasok yung share. Tapos doon papasok yung testimony. Simpleng testimony, kapatid, alam mo, ganyan din ako dati. Kapatid, masungit din ako dati. Masungit pa rin ngayon, pero konting bait na. Hindi pa rin kita papantinin, pero pagpipray kita. Yung mga ganong pagbabago. Maliit man, pero malaking impact siya sa mga tao. Nakikita mo na nagbago ka. Next is distractions. Ito talaga ang kalaban natin ngayong generation na ito. Ngayong time of yung era ngayon ng technology. Diba? Maraming tao, nag-spend tayo ng several hours sa cellphone natin. Sa Facebook, sa Instagram, YouTube, Twitter. At makakakita tayo nakakatawa na rin. At i-repost natin o kaya may itatag pa tayo. Tatag natin. Nakakatawa, post, react. Pero, gaano ba kadalas tayo mag-share ng Bible word? In a day. Hindi lang once, hindi lang twice. At ito bang sinishare natin na to, tsaka lang natin sa sinishare kapag nakikita natin. Sabi natin, nag-scroll tayo sa Facebook, tapos nakita mo itong Bible verse to. Sabi mo, ay, ang ganda. Tsaka mo lang isishare. Once in our life ba, nagkaroon tayo ng initiation. Naisip natin, ay, mag-share kaya ako ng Bible verse niya. Ay, anong oras na ba? Umaga na, mag-share ako ng Bible verse. Yung ganun thinking. Now, instead of waiting na may dumaan sa feed natin ng Bible verse, mag-initiate tayo. Kaya isend mo sa group chat nyo, i-post mo sa Facebook, story mo. That initiation na naisip mo magbasa ng Bible at yung binasa mo, ginusto mo i-share, hindi lang yung nakita natin, inantay natin na dumating sa atin. But you initiated to share the Word of God. Malaking pagbabago yun, di ba mga kapatid?
nag-share. Nakakita ka sa nag-initiate ka. But there's a difference when it comes sa Panginoon natin. Kasi yung isa, hindi natin siya intention. Kaya natin siya share kasi nakita natin. Pero kung mag-initiate tayo, it shows na galing sa puso niyo. Because we initiated eh. Tayo mismo nagkaroon ng kilos na, ay, share ko ito. Babasa ko ng Bible, tapos mag-share ako sa friends ko, sa family ko. Next is, and yung final na natin, we think someone else will do it. Totoo naman. Kaya nga tayo may preachers, kaya tayo may pastors, para mag-share ng salita ng Panginoon. Pero dapat hindi yun limited sa kanila lang. Hindi limited sa pastor, sa preacher, sa leaders na mag-share ng salita. Trabaho natin lahat yun. Kahit church attendee ka lang, kahit na punta ka lang dito, makikinig ka lang, it is still your job to share the Word of God. Sabi sa Acts 1:8, sabi, you will be witness. Hindi naman kinakausap ni Jesus dito yung mga leaders na ng simbahan. Diba? Hindi niya kinakausap yung may mga pwesto lang sa simbahan. Rather, kinakausap niya yung buong church. You will be my witness. That every Christian upon the name of the Lord is called to be a witness. Lahat tayo, we are called to bring disciples. We are called to make disciples, to padamit natin sa simbahan. In mind, hindi siya suggestion. Hindi sinabi ni Jesus na kung kaya mo lang. Hindi sinabi na kung kaya mo lang mag-share. Kung may alam ka lang. Oh. God says, you are my witness. Go make disciples. Diba? And it's amazing kasi wala tayong standard na kailangan abutin. Nor wala tayong level na kailangan i-achieve. No, para magampanan natin yung part na yun. Kahit ngayon mga kapatid, in your current state, as Christians, bilang Kristiyano, meron ka na agad authority. At responsibility mo na agad dapat yun. Hindi yung iisipin natin, ay, nandiyan naman si pastor. Siya na mag-share. Totoo mga kapatid. Diba? Trabaho ng mga pastor yun. Trabaho ng mga leaders. Pero they are only called to lead. And we are all called to be witnesses. Lahat tayo dito will witness the greatness of our Lord, ang kapangyarihan niya. Lahat tayo dito na nararamdaman natin yun. We are living through Jesus' love, through His power. That love, we are the third. Third about Praise God. Okay na. So what is evangelism in today's generation? Sa ngayong generation na to, mga kabataan, hindi lang kabataan, sa ating lahat na nasa generation na to ngayon. Kasi karamihan ng tao, karamihan ng Kristiyano, they only see evangelism in a way of holding a microphone, tumatayo dito sa harap, and
teaching the Word of God. Pero hindi limited na ng evangelism. But as we've talked before, testimonies, stories, Bible verses. At pwede din yung simpleng pagpapatawad mo sa tao. Because it says a lot. Kahit gaano kabigat yung dinanas sa'yo ng tao, kahit gaano kasakit, and you forgive them, it's a testimony. Testimony yun mga kapatid, kasi nakikita nila na grabe yung ginawa ko sa tao to ah. Ang sakit ng ginawa ko sa kanya, pero napatawad niya ako. And for them to realize the kindness the Lord put into our lives, yung kabaitan na ibinigay niya sa'yo, yung kabaitan at pagmamahal na itinuro sa'yo ng Panginoon, and for you to be able to show that to people in terms of forgiveness, sa pagpapatawad, sa pagpipray sa kanila, in a simple manner of speaking, says a lot, mga kapatid. Doon pa lang makikita na ng mga tao na kung paano ka binago ng Panginoon. This is why, mga kapatid, sobrang importante na inuuna natin ang puso natin. Kasi kung ang puso natin ipabalik-balik yan sa kung ano man ang buhay natin dati, no change will ever happen in our lives. That's why we prioritize heart. Isa puso natin yung pagbabago. Isa puso natin yung salita ng Panginoon at yung kanyang utos. Kasi mga kapatid, you can't expect to influence people kung ikaw mismo pabalik-balik sa buhay ninalayo ka ng Panginoon. Kung pabalik-balik ka sa buhay na kung saan itinanggal na sa'yo ng Panginoon yun. We cannot expect to change or to influence people na maging Kristiyano or to show them the kindness of the Lord kung tayo mismo umaatras. At masakit man pakinggan, and I know guilty tayo na dito minsan. Mahirap maging Kristiyano. Lagi ko nalang sinasabi. And we all know that. Alam natin lahat yun. But it is so very worth it, mga kapatid. Kung gaano man kahirap maging Kristiyano, ganun kadali para sa Panginoon tayo mahalin. Kahit na gaano katigas ang ulo natin, kahit ilang beses pa tayo pabalik-balik sa mga ginagawain natin dati. Imagine, ganun kadali sa Panginoon na patawarin at mahalin tayo. So, ganun din dapat tayo, mga kapatid. Diba? We should be living Christ-like. So, kahit anong sakit, kahit anong bigat ang nararamdaman natin, we forgive. Patawad tayo, mga kapatid. And we share that love. Mahirap. I know. Nasaktan ka eh. But did we ever think na every time na bumabalik tayo sa buhay natin dati, hindi ba natin nasasaktan ang Panginoon? And how easy it is for Him na patawarin tayo, na tanggapin tayo. Sa araw na pinipili natin manatili lang sa bahay, sa araw na pinipili natin na hindi pumulot ng Biblia, na hindi makinig ng kanyang salita, ganun lang kadali sa kanya tayo patawarin. Ganun lang kadali bumalik sa pagmamahal ng Panginoon kasi never naman nawala yan, mga kapatid. And that's the good news.
pasado mo sa buhay. Kahit ilang beses ka pa bumalik, ilang beses ka mawala sa Kanya, hindi natin mararamdaman yun. Kasi, the Lord never left us. Never naman niya tayong iniwan. At never nawala yung pagmamahal niya. Kaya, ganun lang din kadaling bumalik. Tayo lang yung nagiging hadlang eh. Naiisip natin na, ay, hindi na ako worthy. Baka hindi na ako tagapan ng Panginoon. Na parang ang bigat na umakyat uli dito sa harapan. Ang bigat uli pumasok sa mga pintuan ng simbahan. But let me tell you mga kapatid, the good news is never nawawala yan. For God will never abandon you. Hindi kayo iwan ng Panginoon. See, that's the good news. Na ngayon nandito ka mga kapatid means that your name is already written in the book of life. At kilala ka na ng Panginoon. For He knows you by name. So ano na lang ang gagawin natin mga kapatid? As Christians, ano na lang ang dapat natin gawin? Very simple. Magpakarami tayo. Punuin natin itong simbahan. Punuin natin yung langit. Labanan natin yung lakas ng kalaban na yun. Lalo sa generation na yun. Yung mga kalaban, doon makikita natin kung saan-saan dyan. Yung mga distractions, yung mga gumagambala sa pagiging Kristiyano natin, yung mga kalaban na sinusubukan tayo. Yung mga temptations na makamundong bagay, makamundong ugali. Remember mga kapatid, tayo ang target ng mga kalaban kasi nasa Panginoon tayo. Hawak tayo ng Panginoon. At sina-challenge tayo ng kalaban. So dapat matatag tayo. Dapat di tayo nagpapadala. Dapat alam natin, hindi tayo natatakot because we know the God we serve and how strong He is. Who is greater than our God? Di ba? Para saan yung takot natin? Yun lang ang pinaban natin mga kapatid eh. The strength of our Lord. The Lord knows me by name. Therefore, I am strong. Tignan sa pag-aaral natin ngayon. Sa pag-aaral natin ngayon, meron lang akong challenge sa ating lahat. Hopefully, I pray, nagpipray ko, na itong challenge na to, magampanan natin. No, I challenge everyone here na kahit isang tao lang, mapakaibigan mo, mapakatrabaho mo, family mo, isang tao lang. Let's start with one person. Araw-araw natin siyang kausapin. Araw-araw natin siyang sharean ng salita ng Panginoon. Until the day comes at nadala mo siya sa simbahan, nadala mo siya dito. Gusto ko ipakilala niyo sa akin. O ipakilala niyo kay pastor. Na madadala niyo siya dito sa simbahan, sasabihin niyo, ito po yung kaibigan ko. Ito po yung family ko, katrabaho ko. And you brought them to the Lord. Isa lang mga kapatid. Isang tao lang. Let's focus on isang tao muna. So yun lang mga kapatid. Lagi natin tandaan. A changed heart is a strong Christian. Ito ang foundation natin eh. Ang puso natin ang foundation natin. It is our bridge with the Lord.
Ngayon, kung patitigasin natin to, paano siya papasok? Paano papasok yung salita niya? Amen ba mga kapatid? Go ba tayo sa challenge? Amen. Okay, manalangin tayo mga kapatid. Yes, Father God, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin natin, Father God. Lord, maraming salamat sa answer mo, Father God, na ibinigay mo sa amin na hindi na kami a-attend ng simbahan, Father God. But we will serve under your name. We will spread your words, O Father. Ikakalat namin sa mundo to your good news, O Father God. Ang matamis ang pangalan mo, Father God. Makapangyarihan mong salita. Ikakalat namin to, Father God. Ngayon na naiintindihan na namin ang trabaho namin, ang tungkulin namin bilang anak mo, Father God. Lord, I pray that you give us strength and courage para daanan tong challenge na ibinigay mo sa amin. Para daanan tong utos mo, Father God, na ibinigay mo sa amin. Na ikalat ang iyong mabuting salita to spread your good news, Father. I pray, O Father God, that every changed heart here, O Father God, remains open with your love, remains open with the change that they gave your life to you, O Father God, that the surrender that they gave upon to your name, O Father God, will forever last unto their lives, O Father God. Alam ko, O Lord, yung mga tao dito, they are strong-willed people. Matatapang, O Father God, manalakas itong mga Kristiyano na to, O Father God. So I ask, O Lord, that you hold their hearts, na hawakan mo sila, O Father God, that you keep them close to you while they work under your name. Habang ikinakalat nila ang mabuting salita mo, O Father God, I ask that you hold on to their lives, you hold on to their hearts, at manatiliin mo silang malakas, O Father God. Sa iyo lang kami kumukuha ng lakas, O Father. Sa iyo lahat ang papurit pagsamba namin. And we live, Father, by your name. That in Jesus' name we are strong. In Jesus' name we are courageous. And that in Jesus' name we live to be Christians. We live to be Christ-like. Maraming salamat sa salita mo ngayon. Maraming ito, Father God. I pray that you fill our week with the Holy Spirit at itong katuruan mo, madala namin. We thank you, O Lord, lives of the people in here. At lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng Amen.